The Boss Husband. Credit to the author. 488 hanggang 74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nang halos handa na ang hapunan, pinalayas ni Justin si Christine sa bahay. Ang nakakagulat na nakakumbinsi na babae na may hindi mapigil na bibig ay maaaring maging sanhi ng pagdurusa ni Justin mula sa mga kamay ng kanyang pamilya. Si Justin ay hindi umaasa na ang kanyang dati ng mababang posisyon sa bahay ay lalong bumagsak. Siyempre, paulit-ulit itong inireklamo ni Rebecca pagkatapos pinaalis ni Justin ang isang bisita ng walang dahilan. Ano ang dapat niyang sabihin? Normal lang iyon sa kanya. Ito ay kilala na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Bagamat ilang taon na silang hiwalay, unti-unti niyang naging natural ito matapos makipag-ugnayan sa kanyang ina sa panahong ito. Umupo na ang pamilya at naghanda para magsimulang kumain. Sa wakas ay napagtanto ni Justin na wala si Marian sa hapagkainan. Logically speaking, uuwi si Marian para maghapunan sa ganitong oras araw-araw. Bihira na siyang mag-entertain ng mga kliyente. Dati niyang inakala na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa itaas, ngunit tila hindi iyon ang kaso. Nay, nasaan si Marian? Hindi maiwasang magtanong ni Justin. Ang schedule ni Marian sa pag-alis ng bahay ng maaga at pagbabalik ng huli ay naging pare-pareho, kaya hindi masyadong nag-alala si Justin tungkol doon. Gayunpaman, medyo nabahala siya nang bigla niyang laktawan ang hapunan sa bahay. Si Marian ay isang napakagandang mayaman na CEO na may net worth na bilyon-bilyong dolyar. Kung hindi dahil sa pagiging low profile niya, normal lang sa kanya ang paglabas paminsan-minsan sa mga pahayagan. Bakit siya biglang nawala? May nangyari ba sa kanya? Naisip niya. Nagkatinginan sina Rebecca at Yuna na nakangiti. Akala ko kakasimula mo lang kumain. Not bad, naalala mo pa na may asawa ka na. Nakaramdam ng kaunting awkward si Justin. Dahil kadalasang mas gusto ni Marian ang pagiging malamig sa bahay, hindi siya magkukusa na makipag-usap ng madalas. Parang wala lang binanggit ang mga senior, hindi ibig sabihin kontento na sila sa relasyon ng dalawa, not to mention sa magkaibang kwarto sila natulog. Paano ako makakalimutan? Tanong ni Justin. Young master, tumawag si Miss kanina sa bahay. Mukhang may importante siyang mangyayari bukas, at wala nang maraming oras para magtrabaho, kaya kailangan niyang tapusin ang pagbabasa ng mga dokumento ngayon at laktawan ang hapunan sa bahay, nakangiting sabi ni Yuna. Kumunat ang noo ni Justin. Tapos anong oras niya sinabing babalik siya? Hindi siya sleepover sa opisina niya, di ba? Napailing si Yuna sa nakakahiyang paraan. Nobody knows. For as long as I can remember, Miss had always been a stubborn one. No one is able to hold her back. Kapag pinag-uusapan ko itong manugang kong ito, halos palaging tungkol sa magagandang bagay. Kaya lang, masyado siyang masipag at hindi makumbinsi. Naunawaan ni Rebecca ang ugali ni Marian sa panahong ito. Siya rin ay nadama na walang magawa sa kanyang pamumuhay. Ibinuga ni Justin ang kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang mangkok at chopstick, kumain siya habang sinabing, dahil iyon ang kaso, Yuna, maghanda ka ng 1 o 2 ulam para sa akin mamaya. Ipapadala ko ito kay Marian. Dahil hindi niya sinabi kung kailan siya babalik, tiyak na siya ay humihila ng isang all-nighter. Tila inaasahan ni Yuna na sasabihin iyon ni Justin. Nakangiting sabi niya, nakahanda na. I think it's wonderful that you are send it over. Miss will sure be pleased. Si Sheila na ngumunguya ng pakpak ng manok ay tumawa at sinabing, hindi. Siguradong malulungkot si Sister Marian. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Kailangan ba niyang sabihin ito? Nakaka-awkward lang sa amin, naisip niya. Ano man ang sitwasyon, ang desisyon ay itinakda. Pagkatapos kainin ni Justin ang kanyang pagkain, nakatanggap siya ng heat retention meal box mula kay Yuna bago tumungo sa Yellow International. Bagamat pagkatapos ng oras ng trabaho, may mga security guard na paulit-ulit na nagpapatrolya sa lugar.
Gayunpaman, ang mukha ni Justin ay pamilyar sa kanila pagkatapos ng lahat. Bagamat nagtataka sila kung bakit nagdala ng hapunan si Director Gibson para kumain sa opisina, wala ni isa sa kanila ang nagpasya na magtanong. Hindi kung gusto nilang panatilihin ang kanilang mga trabaho. Ginamit ni Justin ang elevator at pumunta sa itaas na palapag bago tumuloy sa opisina ni Marian. Bihira lang na hindi niya kailangang harapin ang interrogation ng cold-faced assistant. Pakiramdam niya ay mas mabilis ang proseso sa ganitong paraan. Kumatok. Kumatok. Hindi na naghintay ng tugon si Justin bago itinulak ang madilim na pula, makapal at mabigat na pintong gawa sa kahoy. Ang malaking opisina ay malinis at maayos gaya ng dati. Ang kaaya-ayang kapaligiran ay napuno ng malabong halimuyak na may halong amoy ng sandalwood. Sa kasalukuyan, ang tanging pinagmumula ng liwanag sa opisina ay ang mapusyaw na dilaw na mahabang table lamp na inilagay sa malaking mesa ng opisina na gawa sa redwood, dahilan upang magmukhang medyo madilim at malungkot ang opisina. Ang gabi ng tagsibol ay hindi masyadong mainit. Si Maria na nakaupo sa buong araw ay nakaramdam ng lamig. Nakasuot siya ng puting pambabae shirt bukod pa sa itim na suit coat. Ang kanyang katawan ay tila nang hihina. Ang tanging bagay na hindi nagbago ay ang walang pakialam na titig sa kanyang maningning na mga mata. Kasalukuyan niyang tinitigan si Justin na nagpapahiwatig sa kanya na ipaliwanag ang kanyang biglaang pagdating. Hindi na nagulat si Justin sa pananahimik ng kanyang asawa. Iniisip niya kung naiistorbo ba siya sa kanyang pagkagambala. Mukhang hindi siya interesado kung bakit siya dumating. Napansin ni Maria ang mga patong-patong ng mga lunchbox at bahagyang kumunat ang noo. Sinabi ko kay Yuna na hindi ko sila kailangan, ngunit ipinadala pa rin niya ang mga ito. Mahirap magtrabaho nang walang laman ang tiyan. Isa ka pang babae. Paano ka katanggap-tanggap na laktawan ang pagkain? Kapag bumagsak ang iyong katawan, ano ang susunod na gagawin ng Yellow International? Biro ni Justin habang binubuksan niya ang mga lunchbox. Huwag mo silang ilabas. Wala akong ganang kumain ngayon, mabilis na pigil ni Marian. Kakainin ko ang aking sarili pagkatapos basahin ang dokumentong ito. Iwanan ang mga bagay dito, at maaari kang umalis ngayon. Sinulyapan ni Justin ang stack ng mga dokumentong hawak ni Marian. Malungkot na sabi niya, daybreak would come soon than you finish those documents. Hindi ba ito malinaw na nangangahulugan na ang aking meal delivery mission ay nabigo? Hindi, kailangan mong kumain kaagad. Dito ako nakatitig hanggang matapos mo ang pagkain. Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Justin ang pagharang ni Marian at naghain ng 4 na gulay na may kasamang sabaw bilang karagdagan sa ilang kanin, na sumasakop sa isang malaking lugar ng mesa ng opisina. Mabilis, ang maayos na mesa sa opisina ni Marian ay naging kalahating hapagkainan. Napuno ang hangin ng masaganang at ketekam-takom na halimuyak ng mga pinggan. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Marian. Ang lalaking iyon ay palaging kumilos kung ano ang gusto niya. Tila natatakot siya sa kanya sa ibabaw, ngunit nang makatagpo siya ng ganito, ang inaakalang duwag na lalaki ay wala na. Walang sino man ang makakapagbago ng kanyang isip. Wala akong mood kumain kapag hindi ko natapos ang mga ito. Kakainin ko mamaya. Pwede ka nang umalis. Dahil sa pagod, umiling si Marian bago ibinaba ito para basahin ang mga dokumento. Alam ni Justin na hindi magiging masunurin ang babae. Nakangiti, naglakad siya patungo kay Marian at inagaw ang mga dokumento. Anong ginagawa mo? Frustrated, lumingon si Marian at itinaas ang kanyang ulo para titigan si Justin. Hindi nagtagal ay namula sa galit ang kanyang mapatla at magandang mukha. Matagal na siyang nababalisa sa trabaho at walang ganang kumain. Mabuti kung tumanggi ang lalaking iyon na tumulong. Hindi niya ito sinisisi sa pagdadala ng hapunan, ngunit kailangan ba niyang pilitin siya sa anumang sinabi niya? Tumingin si Justin sa mga pisngi ni Maria na nanlamig. Hindi niya namamalayan na ngumiti at sinabing, walang anuman. Dahil si Babe Marian ay hindi kayang iwan ang mga bagay na ito sa iyong sarili, itatago ko ang mga ito para sa iyo. Kung gayon ang magagawa mo na lang ay kumain na. Bakit ako makikinig sa'yo? Galit na tanong ni Marian. Humajejek si Justin. Siyempre dapat makinig ka sa akin. Asawa mo ako. Humph.
Anong biro, sabi ni Marian nang may paghamak habang nakatingin kay Justin. I wonder kung sino ang nakikigulo sa mga babae buong araw. Wala ka namang pakialam sa identity mo. Bakit bigla-bigla ka na lang nag-uusap ngayon? Hindi ka ba matutuwa na manatili sa piling ng mga vixen na iyon? Bakit kailangan mong pakialaman kung kumakain ako o hindi? Hindi naman siguro ako mamamatay dahil sa gutom. Nakaramdam ng guilt si Justin at hinimas ang kanyang baba. Nakangiting pilit na sinabi niya, bakit ka naglalagay ng ganyan? Noon pa man ay inalagaan ko ang babe Marian ko. Paano ka maaga ng ibang babae? Ikaw ang lehitimong asawa ko na kinuha ang sertipiko ng kasal. Wala akong pakialam. Nagdikit ang ngipin ni Marian. Ibalik mo sa akin ang mga dokumento at umalis ka. Kakalimutan ko ang lahat ng nangyari. Seryoso, sinabi ni Justin, hindi naman. Paulit-ulit kong sinabi sa iyo, hindi angkop na dahilan ang trabaho para mapabayaan mo ang iyong katawan. Gusto mo man magpuyat o hindi, kailangan mo munang tapusin ang pagkain. Hindi ako papayag na pahirapan mo ang iyong sarili ng ganito. Ikaw. Itinuro ni Marian si Justin at may gustong sabihin, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang walang magiging epekto sa lalaking makapal ang balat. Tinitigan ni Justin ang galit na tingin ni Marian. Naantig siya sa ekspresyon ng iceberg beauty. Saka siya nagpakawala ng masamang ngiti. Nag-isip muna siya bago yumoko. Malumanay niyang sinabi, babe, bakit hindi natin gawin ito? Kung may maipapangako ka sa akin, uuwi ako kaagad kahit gusto mong kumain o hindi. Malamig na ngumiti si Marian. Bakit naman ako manganggako sa iyo? Wala akong utang sa iyo. Nang humiram ako sa iyo kanina, nangako ako na hindi ko gagawin ang mga manliligaw mo, at sa halip ay makikipagkasundo ako sa kanila. Hindi ko pa rin sinira ang pangako ko sa ngayon. I'm very polite to Roslyn and Joyce. Don't you think that you are being too cruel? On the surface, you say that you're my husband. Ganito ba dapat ang ugali ng asawa? Ano ngayon ang pinapangako mo sa akin? Dahil gusto ko lang magtrabaho imbes na kumain, ano ang gusto mong gawin ko? Mas mabuti kung hiwalayan mo na lang ako. Ang bawat isa sa kanyang mga salita ay malinaw at napakalamig, tulad ng mga nagyayelong patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit. 489. Ang serye ng tila simpleng mga salita ay nagpasindek sa dating nakangiting si Justin. Nanatili siyang tahimik saglit habang ang mukha niya ay puno ng pait at kawalan ng magawa. Kasalanan ko ito. Alam kong napakawalan ko, kinutya ni Justin ang kanyang sarili bago itinaas ang kanyang ulo, alam kong nagkamali ka, kaya mas marami akong dahilan para tumanggi sa diborsyo. Siguradong babayaran ko ang pinsalang ibinigay ko sa iyo, at magdadala sa iyo ng higit na kaligayahan pagkatapos nito. Ang iyong uri ng kaligayahan. Humph! Hindi ko kailangan iyon. Ang kaligayahan ay hindi mo na ako ginugulo muli, sambit ni Marian. Kitang-kita na medyo naluluha ang mga mata niya. Umiling si Justin. Hindi, pakikitunguhan kita ng mabuti, ngunit ang pagbawi para dito at ang iyong pagkain ay dalawang magkahiwalay na bagay. Why? Isa kang sinungaling. Labis na asar si Marian. Ang kanyang mga salita kanina ay napatunayang hindi epektibo. Nagkibit balikat si Justin. Nakangiting sabi niya, how about this? Babe Marian, kung bibigyan mo ako ng halik, aalis ako agad at hindi na kita pinapakain. Agad na namula ang mga pisngi ni Marian sa pakikinig sa kanya. Hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, bakit ako? Paano ito naiiba sa blackmail? Sok! Paano masasabing blackmail ang paghalik ng asawa sa kanyang asawa? Nakapout si Justin sa kanyang bibig habang umiiling. Ito ay blackmail. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo at sinabing, sige. Umpisahan mo na akong kumain o halikan mo ako. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Bakit ako ang gagawa ng hindi patas na pagpili? Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Marian. Bakit ba napaka-unreasonable niya? Naisip niya. Natahimik si Justin. Ginamit niya ang isang braso niya para hawakan ang backrest ng swivel chair ni Marian, at ang isa naman ay para idiin ang office table.
Inihilig ang kanyang katawan pababa, inilagay niya ang kanyang mukha ng hindi kapani-paniwalang malapit sa mukha ni Marian. Nataranta na mula si Marian, at nanlaki ang kanyang malalaking mata nang maramdaman niyang biglang lumapit si Justin sa kanyang mukha. Bumibilis ang paghinga niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng walang ingat. Mabilis na sumigaw si Marian. Iniwasan niyang tumingin sa mga mata ni Justin sa pamamagitan ng pagtalikod, at sinubukan ang kanyang makakaya na manatili hanggat maaari. Tumigil si Justin sa paghilig nang makarating siya sa malayo. Sa halip, tahimik niyang tinitigan ang mukha ni Marian mula sa gilid. Ang kanyang malakristal na balat at napakapinong mga contour ng mukha ay mukhang kahangahangang eleganteng sa madilim na silid. Marian, halos 1 taon na tayong magkakilala, di ba? Bulong ni Justin. Hindi nagbigay ng sagot, naramdaman ni Marian na napakabilis ng pagbomba ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng bahagyang pangangati nang tumama sa pisngi niya ang mainit na hininga ng lalaki. Ito ang unang pagkakataon na titignan ka ng ganito ng malinaw. Ang gilid ng mukha mo ay walang pinagkaiba sa harapan. Napakaganda nito, lalo na kapag nasisinagan ito ng liwanag. Ang mga linya ay talagang perpekto, sabi ni Justin na may mahinang ngiti. Nakaramdam si Marian ng init sa likod ng kanyang tainga. Papuri sa kanyang hitsura ng lalaki ng lantaran at malapit, hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Medyo manhid ang puso niya at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagyang ngumiti si Justin na para bang may naisip siyang kawili-wili. Hindi napigilan ni Marian ang kanyang pag-uusisa. Marahan niyang tinanong, ano ang nginingiti-ngiti mo? Mayroon talaga akong ibang mga kondisyon para sa iyo kung ayaw mong halikan ako, sabi ni Justin sa pagmumuni-muni. Nakagat ni Marian na nakayuko ang kanyang matingkad na pulang labi sa katahimikan. Halatang nakikinig siya, at medyo inaabangan pa ito. Ang tingin ni Justin ay naging kakaibang banayad na parang natatakpan siya ng manipis na ulap. Pagkatapos ay nagtanong siya, mahal, gusto mo bang kumain o bigyan ako ng halik? Gusto mo ba akong kumain o matulog? Gusto mo bang kumain o manganak para sa akin? Marian, gusto mo bang kumain o manatili ka sa akin hanggang sa maging abo at tumanda tayong dalawa? Napuno ng katahimikan ang buong silid. Ito ay pin drop tahimik. Ang sandali ay tila nagyelo ng lubos. Napakakapal ng kapaligiran sa opisina kaya nahihirapang huminga ang mga nakatira. Hindi na marinig ni Marian ang anumang iba pang tunog. Ang mga salitang binigkas ni Justin ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bata. Pagtanda magkasama. Paano gumagana ang utak ng lalaki? Ano ang kaugnayan ng sino man sa kanila sa ordinaryong hapunan na ito? Isa pa, sino sa mundo ang matutulog sa kanya? Marahas na tumayo si Marian mula sa kanyang upuan at tumalikod, umiwas na tingnan si Justin. Sa pagdiin sa kanyang dibdib gamit ang kanyang braso, nag-aalala siyang hindi ito kakayanin ng kanyang puso. Masyadong mabilis ang pagbomba nito. Subconsciously, pinunasan niya ang gilid ng mga mata niya gamit ang kabilang kamay niya at nakaramdam ng moisture. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sa wakas ay kumalma na siya, sinabi niya, nababaliw ka na ba? Hindi, baliw ka sa simula. Ayokong makipagtalo sa iyo. Di ba hapunan lang ito? Hindi mo na kailangang magsalita ng napakaraming kalokohan. Sa sandaling matapos magsalita si Marian, tahimik siyang naglakad patungo sa mga pinggan na nakayuko, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag tumingin sa kakaibang ngiti ni Justin. Kinuha niya ang mangkok na may kasamang kanin at chopstick, sinimulan niyang nguyain ang pagkain sa maliliit na bahagi. Kakain lang ako. Huwag kang magsasabi ng mga kasuklam-suklam na bagay na ganyan, malamig na sabi ni Marian habang binabawi niya ang kanyang walang ekspresyon na mukha. Hindi gustong ilantad ni Justin ang anuman. Masayang nakaupo sa malaking leather seat ni Marian para sa CEO, sinimulan niyang titigan ang babae na dahan-daang ngumunguya ng pagkain nito. Naramdaman ni Marian na nakatutok ang tingin ni Justin sa kanyang mukha. Muntik na siyang mamula muli, at naramdaman ang parehong tamis at asim sa kanyang puso. Siya ay ganap na hindi alam kung ano ang kanyang kinakain. Ang gusto lang niyang gawin ay tapusin ang pagkain ng mabilis hanggat maaari upang mabusog ang kanyang tiyan at makalimutan ang pag-iral ng lalaki. Gayunpaman, mas mabilis siyang kumain, mas malamang na mabulunan siya nito.
Sa wakas ay napagtanto ni Marian na nabulunan siya sa pagkain. Ibinaba ang mga chopstick, tinapik niya ang kanyang dibdib ng walang kabuluhan, tila masakit na nakakunot ang kanyang mga kilay. Uminom ka ng sopas. Dumbo, walang nagtanong sa'yo na kumain ng ganoon kabilis. Tumayo si Justin at sumandok ng sopa sa kanyang mangkok. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata at uminom ng ilang subo ng sopas bago tuluyang tumahimik. Namula siya dahil sa awkwardness, pero nabawasan ang kaba niya pagkatapos noon. Ikaw ang taong pipi, sabi ni Marian na hindi nasisiyahan. Tumawa si Justin at sinabing, tinawag kitang Dumbo. Hindi ibig sabihin na pipi ka. Ibig sabihin, cute ka. Cute. Mula noong bata pa, si Marian ay hindi marunong magpuri ng ganoon. Nahirapan siyang tanggapin ang papuri, kaya't inilibot niya ang kanyang mga mata kay Justin bago hindi pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Sa katunayan, si Marian ay talagang nagutom pagkatapos magtrabaho sa buong araw. Nawalan lang siya ng gana dahil sa stress sa trabaho. Dahil hindi na siya makapagtrabaho ngayon, nang magsimula siyang kumain, natural na hindi siya mabusog sa pagkakaroon lamang ng kaunting pagkain. Nang malapit na siyang matapos kumain ay bigla siyang may naisip. Ang concert ni Yoonhee ay magaganap sa Stonegate bukas ng gabi. Siya ay isang superstar na may business partnership sa amin pagkatapos ng lahat. Kailangan naming magpakita sa kaganapan. Medyo natigilan si Justin. Nakakunot ang noo niyang tanong, ano? Concert ng babaeng yun. Hindi ba't lagi niyang sinusubukang sirain ang mga plano natin? Bakit natin panoorin ang concert niya? Mas maganda kung guluhin niya iyon. Tiningnan ni Marian si Justin na walang magawa. It's no secret that she holds a measurable amount of dislike for US. But we still have to give way when we're in public. When doing business, no matter how much we hate each other, as long as they remain profitable, it's best for US to stay polite. Also, Yoonhee's background and agency are both extraordinary. We can't leave her aside just because she's aside. Venue. Makakaalis na tayo kapag nagsimula na ang concert. Alam ni Justin na tama si Marian. Sa pagsasalita mula sa isang pananaw sa negosyo, tiyak na hindi nila kailangang mag-abala sa pakikipagtalo kay Yoonhee. Sige, makikinig ako sa ayos ng asawa ko at aalis na ako. Humajejek si Justin. Si Marian ay kumilos na parang wala siyang nakita nang ang kapwa ay kumilos ng magaan muli. Habang kumakain siya, si Marian ay tila nagawa ng isang determinadong desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, pupunta ako sa Paris kasama ka. Ano? Nag-alinlangan si Justin sa kanyang pandinig. Sabi ko sasamahan kita para dumalo sa Paris Fashion Week, mahinang wika ni Marian na parang nag-aatubili. Kanina ko pa pinag-iisipan ang bagay na iyon. Nag-aalala ako na baka masira mo ang mga bagay-bagay at masira ang reputasyon ng kumpanya, kaya sasama ako sa iyo. Kung hindi, alam kong gagawa ka ng paraan para muling magkagulo. Napangiti si Justin. Masayang sabi niya, pwede mo akong maging tapat. Ang Paris ay talagang magandang lugar para mag-honeymoon kasama ang iyong asawa, hindi mo kailangang gawing dahilan ang trabaho. Alam kong mahal na mahal ako ni Babe Marian. Nadismaya si Marian. Ang kapwa ay talagang sobrang kapal ng balat. Bakit ganyan ang asawa ko? Napabuntong hininga si Marian sa kanyang isipan. At the same time, nabusog talaga siya sa pagkain. Busog na ako ngayon. Maaari ka nang umalis. Gusto kong magsimulang magtrabaho, sabi ni Marian pagkatapos ay lapag ang mangkok at mga chopstick. Bakit ang bilis mong busog? Kumain ka pa. Marami pa namang karne, sabi ni Justin habang itinuro ang mga pinggan. Kinusot-kusot ni Marian ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng malamig na tingin. Nakaramdam si Justin ng lamig sa kanyang gulugod. Nakangiting pilit, tumayo siya at pinaupo si Marian sa upuan, bago ituloy ang pagtabi ng mga bowl at iba pang gamit. Nang bumalik si Marian sa kanyang upuan, kinuha niya ang mga dokumentong inagaw ni Justin kanina at nagsimulang magbasa ng seryoso, at agad na itinaboy si Justin. Bahagyang bumantong hininga si Justin. Napangiti siya ng mahina, nilinis niya ang mesa at tahimik na lumabas ng silid. Alam niyang maaaring sumabog talaga si Marian kung nanatili pa siya. On the bright side, hindi na siya nag-alala dahil tapos na ang babae sa pagkain.
Hindi bababa sa hindi niya kailangang magdusa sa gutom. Matapos isara ni Justin ang pinto ng opisina, muling tumahimik ang lugar na para bang lahat ng nangyari kanina ay panaginip lang. Ilang sandali pa, itinaas ni Marian ang kanyang ulo at tinitigan ang nakasaradong pinto bago nawala ng malay. 490. Umuwi si Justin pagkatapos maghatid ng hapunan. Pagpasok niya sa living hall, parehong nakaupo sa sofa sina Rebecca at Yuna. Tumayo ang dalawa nang makita siya. Paano ito? May sinabi ba si Marian? Nag-aalalang tanong ni Rebecca na may mataas na inaasahan. Sa pagtingin sa magiliw na titig ng kanyang ina, alam ni Justin na malamang na umaasa siya na ang buong pagbawas sa paghahatid ng hapunan ay maaaring nagbago sa iceberg na pananaw ni Marian sa kanya. Kung iyon ang kaso, ang malaking bato ng yelo ay magiging sobrang mahina. Wala lang. Isang bagay lang ang sinabi niya at kumain bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Mukhang inihanda niya ang kanyang trabaho sa buong gabi, nakangiting sabi ni Justin. Nagkatinginan sina Rebecca at Yuna at nakita ang pagkabigo sa kanilang mga mata. Buntong hininga, napakasarap na kumain siya noon. Laging pinapahirapan ni Miss ang kanyang katawan, sabi ni Yuna, "Young master, hindi mo kailangang panghinaan ng loob sa totoo lang." Maya-maya ay marirealize ni Miss ang kabutihang ginagawa mo para sa kanya. Tumawa si Justin. Hindi ako panghinaan ng loob. Old couple na tayo. Bakit mo pinag-uusapan yan? Matandang mag-asawa. Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata. Anong pinagsasasabi mo? Wala pang isang taon na kasal, kumusta na yan? Hindi ba ito isang casual na biro? Si Justin ay commendat at umakyat sa itaas. Habang naglalakad siya, sinabi niya, oo, sabi ni Marian na sasama siya sa akin sa France sa loob ng ilang araw para sa isang business trip. Baka matagalan pa tayo doon. Sigurado ba kayong magiging okay ka kung wala kami dito? Ano? Maglalakbay si Miss kasama si Young Master. Tila nagulat si Yuna. Tuwang-tuwa, sinabi niya, syempre magiging okay kami. Young Master, baka magsaya kayo kasama si Miss. Noong narito pa ang matandang ginang, may oras si Miss para lumabas. Gayunpaman, sa Stonegate talaga siya naninirahan sa mga nakaraang taon. Ang pinakamaraming nakukuha niya ay bakasyon sa pagtatapos ng taon. Kami na ang bahala sa bahay. Walang dapat ipag-alala. Tumanggo si Justin. Nais niyang bigyan ng pag-asa ang mga nakatatanda, bagamat kahit siya ay naisip na imposibleng mapalalim ang kanilang relasyon sa isang babaeng tulad ni Marian sa Paris, ang lungsod ng romansa. Kung kailangan niyang pangalanan ang isang babae na hindi mag-iiwan sa kanya ng mga pagpipilian, tiyak na ito ang may pinakamalapit na relasyon sa kanya. Kinaumagahan, nakipag-usap si Justin sa kanyang dalawang katulong na sina Teddy at Janet. Pagkatapos ay pinaplano niya ang mga operasyon para sa Star of Yellow noong wala siya noong siya ay nasa Paris. Ang trabaho ay talagang medyo prangka. Patuloy nilang bubuuan si Lucille na nakatakdang maging kampyon ng kompetisyon para maging mga awit ng bagong henerasyon sa Zeneca. Ang partikular na gawain sa produksyon at promosyon ay aasikasuhin ng kawani ng kumpanya, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Justin tungkol doon. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kaligtasan niya. Si Lucille ay may walang muwang na personalidad. Inaasahan na magkakaroon siya ng problema sa napakakomplikadong entertainment industry. Labis na nag-aalala si Justin sa ginawa ng manager at assistant para sa kanya. Sa kabutihang palad, sina Teddy at Janet ay talagang nakaranas sa larangang iyon. Alam nila kung ano ang hinahanap ni Justin, kaya agad niyang pinaalis ang pulong. Dahil alam niyang kinailangan ni Justin na umalis sa Stonegate ng medyo matagal, hindi pa banggitin na pupunta siya sa Paris kasama si Marian, si Joyce ay natural na medyo nagseselos sa kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, upang itago ang kanyang inggit, ang mapaglarong babae ay nagsulat ng isang listahan ng pamimili, at ipinasa ito kay Justin. Ano ito? Tanong ni Justin matapos makatanggap ng A4 na papel mula kay Joyce. Maraming hindi kilalang tatak ang nakasulat dito, na naging sanhi ng pagkalito ni Justin. Umupo si Joyce sa mesa ng opisina, inihayag ang perpektong linya ng kanyang eleganteng figure. Lazily, she said, mga regalo sila para sa akin. Hindi ko kailangan ng lahat, lahat sila ay mga mungkahi lamang.
Pero naasahan ko kahit ilan. Hindi alam ni Justin kung iiyak o matatawa. Bakit may naaamoy akong selos sa mga salita mo? Hindi alintana kung ito man ang kasalukuyang ankla na nirerango sa tuktok sa Stonegate o ang isa noon, bilang nag-iisang anak na babae ng clan master, hindi ka nagkukulang ng mga bagay na tulad nito, hindi ba? Maaari mo lang sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Bibilhin ko sila para sa iyo ngayon. Ayoko niyan. Gusto ko ang sincerity mo. At makakamit mo iyan sa pamamagitan ng personal na pagbabalik ng mga bagay na ito para sa akin, sabi ni Joyce habang nakapout ang kanyang mga labi. Hinawakan ni Justin ang kanyang braso at hinailan ng mahina, madali siyang pinaupo sa kanyang kondangan. Yakap-yakap ang mabangong babae na nakasuot ng uniforme, tumawa siya at sinabing, "Babe Joyce, sinusubukan mo ba akong idamay sa gulo? Kung bibilhin ko ang mga gamit ng kababaihan doon at dadalhin ko sila pabalik sa Stonegate, paano ito naiiba sa pagsubok sa limitasyon ni Marian?" Nakapout si Joyce at umaktong parang walang narinig. Umiling si Justin at hinalikan si Joyce sa kanyang maislan at magandang pisngi. "Huwag ka nang magtampo. Alam kong hindi ka hindi makatwira na babae. Si Marian ay talagang napakapagparaya na, kailangan mo ring pahalagahan ang kalayaan. Hindi ako isang taong basta na lang mag-aabandona ng mga bagay-bagay. Dinala kita sa Stonegate mula sa Hokkaido. Nag-aalala ka pa ba na hihinto ako sa pag-aalaga sa iyo?" Ipinikit ni Joyce ang kanyang malalaking mata at bumaantong hininga. Natural na alam niya ang sitwasyon, ngunit ang isip ng isang babae ay palaging contradiction. Niyakap ng mahigpit ni Joyce ang leeg ni Justin at bumulong pagkatapos ay bumalik ka kaagad. "Kung hindi, lilipad ako sa Paris para hanapin kayo kung nalulungkot ako. Pamilyar na pamilyar ako sa lugar, madalas akong pumunta doon noong ako ay isang stewardess." "Sige, sige." Walang magawang tinapik ni Justin ang likod ng babae para aliwin siya. Pagkatapos ng trabaho, umalis si Justin sa opisina sa oras. Nangako siya kay Maria na dadalo sa konsyerto ni Yoonhee ngayong gabi. Siguradong hindi matutuwa si Marian kung mahuhuli siya. Ang konsyerto ni Yoonhee ay higit na engrande kaysa sa inaakala ni Justin. Bagamat hindi siya masyadong gustong umamin, totoo naman na may taglay na karisma ang babae. Wala sa kanyang mga advertisement para sa kanyang unang konsyerto sa Zenica ay hindi ginawa sa isang malaking sukat. Gaya ng ipinangako, nagmaneho si Justin papunta sa parking area ng Yellow International at pumunta sa parking slot ni Marian. Pagdating niya, naroon na sina Marian at Danica na naghihintay sa kanyang pagdating. Si Marian ay nakatayo na walang ekspresyon ang tingin. Kahit na siya ay patungo sa isang konsyerto at nakikipagkite kay Yoonhee na may kapansin-pansing hitsura, hindi siya naglagay ng dagdag na make-up. Sa dimly lit parking area, para siyang isang walang kamali-mali na jade statue. Kung ikukumpara kay Danica na mukhang naiinip, tumingin si Marian sa labas ng mundong ito. Gaya ng dati, ang flat-figured na si Danica ay mukhang hindi nasisiyahan nang makita niya si Justin. Sa mga mata ng babae, anuman ang posisyon ni Justin sa kumpanya, siya ang palaging magiging masamang tao na may masamang intensyon para sa CEO. "Bakit ka na late dito? Mas mahalaga ang oras ni Boss Lysander kaysa maisip ng mumunting isip mo," sabi ni Danica na may paghamak. Walang pakialam si Justin sa paraan ng pagsasalita niya. Biro niya, "Nako, nandito na rin ang Flat Princess. Bakit hindi ka nakikipag-date sa Vice President Lee mo?" Natural na tinutukoy ni Justin si Malcolm na ipinadala ng Jade Clouds Corporation mula sa Hong Kong. Hindi niya akalain na ang mapagmasid na si Marian ay mabibigo na mapansin ang kanilang intimacy, kung isa sa alang-alang maging siya ay nakapagsabi. Agad na namula si Danica at galit na tumingin kay Justin. Pagtalikod niya, sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Never mind, it'll be fine as I know." Hehe. Natagpuan ni Justin na kawili-wili ang pag-uugali ng babae nang siya ay nahaharap sa romansa. Bahagyang kumunot ang noo ni Marian at sinabing, "Wuyo, hindi mo kailangang dumalo ngayong gabi. Kami ni Justin ang pupunta." Natigilan si Danica. Nagulat na tanong niya, "Bakit?"
Boss Lysander, hindi ba kami pumayag na susundan kita doon? Nagbago ang isip ko, sabi ni Marian sa mapurol na paraan. Tila puno ng hinanakit si Danica, ngunit hindi siya makapagsalita nang mabaril siya ng malamig na tingin ni Marian. Nakagat ang labi niya, sige. Pagkaalis ni Danica, sumakay si Justin sa Bentley ni Marian. Habang isinusuot niya ang seatbelt, nagtanong siya, bakit bigla kang nagbago ng isip? Hindi ba't isang magandang bagay na umalis din siya? It is considered a form of support by a business at least. Binuksan ni Marian ang makina at nagmaneho palabas ng parking area. Mahina niyang sinabi, ayoko makinig sa pakikipagtalo niya sa iyo. Natahimik si Justin ngunit nasiyahan sa sagot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, pumasok na ang sasakyan sa highway. Naisip ni Justin na si Marian ay tahimik na magdadrive papunta sa destinasyon gaya ng dati. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng hindi mahuhulaan na babae, huwag mo nang tawaging ganyan si Danica sa hinaharap. Nalito si Justin. Si Danica ay ang junior ko sa paaralan. Kung minsan ay ginagaya niya ako at malamig ang pag-uugali, ngunit talagang insecure siya sa kanyang figure. Isa pa, kumilos ka lang na hindi mo alam ang relasyon nila ni Vice President Lee, sabi ni Marian. Natigilan si Justin saglit. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, hindi ko pa naramdaman na ang aking babe Marian ay isang cold-blooded at walang awa na babae, ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang iyong puso ay sobrang init. Kapag nalaman ni Danica na lihim kang nag-aalala tungkol sa kanya, ang kanyang impresyon sa pagiging cold mo ay kailangang masira. Medyo namula ang kaakit-akit na mukha ni Marian. Tila hindi siya nasisiyahan na hindi direktang tinawag ni Justin na cold-blooded and merciless woman. Alam ni Justin na talagang nagsimulang makita siya ni Marian bilang ang taong pinakamalapit sa kanya. Ang mga kaisipang tulad ng isang iyon ay palaging nakatago sa ilalim ng kanyang malamig na hitsura. Kung lalabi si Justin sa pamamagitan ng panunukso sa kanya, baka mainas talaga si Marian. After around 10 minutes, nakarating na sila sa concert ni Yoo Yeon-hee na ginanap sa Stonegate Sports Center. Ang lugar na ito ay sapat na malaki upang maglaman ng higit sa 30,000 mga tao. Sa kasalukuyan, may nakatayong napakaraming tao sa labas. Ipaubaya sa mga sobrang madamdamin na tagahanga na ganap na bawain ang kapaligiran ng hype. Mukhang nakipag-ugnayan na si Marian sa organizer noon pa man. Sa pangunguna ng isang grupo ng mga gwardya na nakasuot ng berdeng uniforme, dumaan sila sa isang espesyal na lagusan na dumiretso sa lugar ng trabaho sa likod ng venue. Pagkababa ng sasakyan, umiling si Justin. Medyo nahihilo siya matapos siyang masilaw ng mga flash ng fans. Nagulat na sabi niya, maraming fans talaga ang babaeng iyon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang daming nagkakagusto sa kanya. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Dahil na-nominate siya ng Grammy Awards kasama ang kaibigan mong si Christine, walang alinlangan na kagalang-galang ang kanyang kakayahan. Imposibleng ipakita niya sa publiko ang kanyang tunay na sarili, kaya hindi ito masyadong makakaapekto sa kanya. Bilang direktor ng entertainment company, bakit hindi ka pa nagsaliksik tungkol sa industriya? Napakamot ng ulo si Justin at awkward na ngumiti. Hindi naman sa hindi mo alam na ang ginagawa lang ng asawa mo sa trabaho ay ang paglalaro ng video games. Bakit may alam pa akong iba? Isa pang sakit ng ulo ang naramdaman ni Marian nang magsalita ang lalaki ng ganoon ng hindi na konsensya. Buti na lang at matagal na siyang nasanay sa ugali nito. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Justin na pumunta sa backstage. Sa kasalukuyan, nakatayo ang isang malaking bilang ng mga security guard. Kung hindi dahil sa identification card na natanggap niya bago ang event, hindi sila papayagang ihakbang ang kanilang paa sa loob kahit na dumating ang dalawa na may dalang luxury car. Sa mahabang landas, sinabi ni Marian na naglalakad sa unahan, karamihan sa mga aawit mula sa Group of 5 ay nakatanggap ng mahigpit na pagsasanay sa musika at sayaw mula pagkabata. Marami sa kanila ang nag-ensayo ng ilang dekada bago ang kanilang debut, kaya kadalasan ay mas superior sila sa mga mula sa Zeneca.
Nabalitaan na si Yoo Yeon-hee ay mayroon ng pambihirang background, habang ang kanyang hitsura ay napakahusay na makamit, ang kanyang katayuan ay pambihirang makamit ang napakahusay na katayuan. Ilang taon kung ang kanyang mga kakayahan ay hindi tumutugma kaya, gaano man kalaki ang iyong pagkamuhi sa kanya, ito ay para sa ikabubuti ng lahat na hindi ka makipagtalo sa kanya sa publiko kung ikaw ay natatakot sa kanya o hindi, ang kanyang impluwensya ay napakalaki at maaaring magdala sa amin ng napakaraming problema. Alam ni Justin na nag-aalala si Marian na baka magkaroon muli siya ng salungatan kay Yoo Yeon-hee mula nang magsimula itong mag-rally. Nakangiting sinabi niya, dahil nilinaw ito ng aking dakilang asawa, hindi ako nang ahas na kumilos ng walang ingat kahit na ano. Lihim na bumantong hininga si Marian. Sa katunayan, dinala ni Marian si Justin dito sa pag-asang mapapawi nila ang kanilang alitan. Sa kabila ng pag-alam sa katotohanan na pareho silang napupuot sa isa't isa, hiniling niya na mabawasan man lang ang negatibong pakiramdam upang muli silang magkasosyo sa hinaharap. Gayunpaman, may isa pang bagay na iniisip si Justin sa parehong oras. Ito ang eksenang nasaksihan niya nang makipagtalo si Yoo Yeon-hee kay Park Jong-hyun sa labas ng kanyang bahay. Ayon kay Marian, kung talagang may kakaibang background si Yoo Yeon-hee, makaka-relate kaya siya sa Star Moon Group. Kung totoo iyon, posible bang may kaugnayan si Yoo Yeon-hee kay Sheila? Nadama ni Justin na maraming bagay na dapat tingnan. Gayunpaman, ang mga pahiwatig na magagamit ay masyadong limitado, kaya hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang naglalakad siya sa pagmumuni-muni, nakarating ang dalawa sa makeup room ni Yoo Yeon-hee. 471. Nakilala ng mga bodyguard sa labas ng silid sina Marian at Justin bilang sila ay nagkakilala sa nakaraan. Tumango ang mga bodyguard at pinagbuksan sila ng pinto. Nang pumasok si Marian sa silid, huminto si Justin at nag-alinlangan. Naglabas siya ng gusot na pakete ng sigarilyo na karaniwan niyang hinihit-hit, mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at tiningnan ang mga labi bago nakahinga ng maluwag. Nakangiting hinugot niya ang natitirang 2 sigarilyo at iniabot, tigi-isang kamay, sa 2 bodyguard. Ang pagiging doorkeeper ay hindi madali, kayo ay nakagawa ng huwarang trabaho. Magsigarilyo at magpahinga, nakangiting wika ni Justin sa Korean. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumanggap ng sigarilyo ang 2 bodyguard mula sa ibang tao. Gayunpaman, tiyak na unang pagkakataon nilang makakuha ng ganoong mababang kalidad na tabako. Dahil kailangan nilang kumilos ng magalang, hindi sila makatanggi at ang tanging magagawa na lang nila ay tumanggap ng sigarilyo ng may pag-aatubili habang nakangiti sila ng alanganin habang nagpapasalamat. Lumingon si Marian na naglalakad sa harapan at nakita ang eksenang iyon. Agad niyang naramdaman ang pagnanasang ilibing sa lupa ang makapal na balat. Anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Marian at tinitigan si Justin sa kanyang magandang mukha. Nagpakawala ng inosenteng sigaw si Justin, Paliwanag niya, sinabi mo sa akin na bumuo ng magandang relasyon kay Yoo Yeon-hee. Kaya naisip ko na ang unang magsisimula ay ang mga bodyguard. Binibigyan ko lang sila ng 2 sigarilyo. Bibili pa sana ako ng 2 pakete ng sigarilyo kung alam ko ito ng mas maaga. Ngayong naibigay ko na sa kanila ang huling 2 sigarilyo, wala na akong natitira. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Justin, hindi na alam ni Marian kung paano makipag-usap sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong nang walang magawa at naisip, hindi mo ako masisisi dyan, hindi ba? Ang murang gamit ko lang ngayon. Alinmang paraan, ang pagkonsumo ng masa ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, mabilis niyang sinundan si Marian. Matapos malagpasan ang isang hadlang, sa wakas ay makikita na nila ang pangunahing tao ng konsyerto na si Yoo Yeon-hee. Si Yoo Yeon-hee ay nakaupo sa harap ng salamin at ginagawa ang kanyang huling touch-up ng isang hairstylist. Bagamat ang mahabang itim na buhok ay tila nakatali sa simpleng paraan, ang totoo, kailangan ng maraming pagsisikap upang ito ay magmukhang uso at simple pa. Ang mga staff ay abala sa paglalakad sa paghahanda para sa konsyerto na walang masyadong nagbigay pansin sa pagpasok nina Justin at Marian.
Sa halip, si Yoonhee ang nakakita kina Marian at Justin mula sa salamin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang senyales na huminto na ang kanyang hairstylist. Tumayo si Yoonhee mula sa kanyang upuan nang umatras ang kanyang hairstylist. Nakakasilaw ang itsura niya sa sexy pinkish white dress. Ang kanyang mapuputing balikat na nalalatagan ng nyebe, ang kanyang matayog na pangitaas na katawan at maging ang kanyang makinis na mga binti ay pawang pinong likhang sining. Kahit na walang magandang impresyon si Justin sa babaeng ito, kailangan niyang aminin na kung ganito ang hitsura niya nang walang cosmetic surgery, kung gayon siya ay ipinanganak na napakaganda ng hitsura. Nakakahiya na si Marian na nakasuot ng makalumang suit, nang walang anumang makeup, ay hindi mukhang mas mababa kay Yoonhee. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mukhang mapatla at mahina si Yoonhee sa sandaling ito sa kabila ng napakagandang paraan ng pananamit. Si Yoonhee na nakakita kay Marian ay natural na napagtanto ang pagkakaiba sa pagitan nila. Malamang, ang kanyang sensitibong puso ay nagpapahirap sa kanya ngunit hindi ito ipinakita sa labas. Sa halip, nakangiti siyang naglakad patungo sa kanila na nakabaon sa kanyang puso ang iritasyon. Sinabi sa akin ng manager na darating sina Boss Lysander at Director Gibson ng Yellow International para pasayahin ako. Bagamat nagkaroon kami ng mga pagkakaiba sa nakaraan, gusto ko pa ring magpasalamat sa inyong dalawa sa pagbisita, sabi ni Yoonhee. Miss Yu, huwag mong hayaang maapektuhan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin ang ating relasyon. Maraming pagkakataon para sa hinaharap na mag-collaborate tayo. Bilang sponsor ng event, nararapat lang na nandito tayo, mahinang sabi ni Marian bago ibinaling ang ulo para senadoryasan si Justin. Mapait na ngumiti si Justin sa kanyang puso habang naglalakad siya patungo kay Yoonhee. Sana maging matagumpay ang iyong concert. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig niya na para bang nabawi niya ang pride niya. Nakangiting sabi niya, sana sinasadya mo. Miss Yu, baka nagbibiro ka. Hindi ako ipokrito, nakangiting sagot ni Justin. Medyo matigas ang ngiti ni Yoonhee. Halatang sarcastic si Justin at wala siyang balak bawiin ang kanyang mga sinabi. Malapit na ang concert at alam ni Yoonhee na hindi ito ang oras para makipagtalo. Lumingon siya sa isang babaeng katulong na naghihintay sa kanya sa tabi at sinabing, dalhan mo ako ng 3 baso ng champagne. Ang katamtamang mukhang babaeng assistant na tinatawag na Linda ay nakasuot ng itim na profesional na uniforme. Siya ay tila lubos na gumagalang kay Yoonhee dahil hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo kapag nakaharap sa kanya. Walang pagkaantala, pumayag siya sa kanyang kahilingan. Bagamat karaniwan tayong umiinom ng champagne para sa selebrasyon pagkatapos ng konsyerto, hindi ako naniniwala na pupunta ka rito para doon. Kaya't uminom tayo ngayon bilang pasasalamat sa iyong pagbisita, nakangiting sabi ni Yoonhee. Magalang ang kanyang mga salita ngunit malinaw niyang hinihiling sa kanila na umalis kaagad nang matapos ang inumin. Hindi naiinis si Marian sa ugali ni Yoonhee. Sa halip, tumingin siya kay Justin, nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Noong una, akala niya ay may inis si Justin. Gayunpaman, tila nag-iisip si Justin tungkol sa isang bagay na wala sa isip sa ngayon. Napagtanto ni Justin na si Marian ay nakatingin sa kanya na may pagdududa. Nakangiti siya habang umiiling. Wala lang. Iniisip ko lang yung consideration ni Miss Yu. Bagamat hindi naniniwala si Marian na iisipin ni Justin ang tungkol sa isang bagay, hindi siya nagtanong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang babaeng assistant na si Linda na may dalang 3 baso ng crystal clear champagne sa isang tray. Napuno ng amoy ng champagne ang paligid. Bilang hostess, kukunin na sana ni Yoonhee ang isang baso ng champagne nang biglang kinuha ni Justin ang kopito mula sa kanya. Ay! Miss Yu, mukhang masarap itong baso ng champagne. Subukan ko muna. Hindi sinasadyang hinawakan ni Justin ang kopite at ibinuhos ang champagne sa kanyang bibig. Napakunot noo si Yoonhee at sinabing, buti naman at sobrang nag-enjoy si Director Gibson. Ibinaba ni Justin ang walang laman na kopita at humajejek. Medyo masarap ang lasa. Bakit hindi ko rin tapusin itong dalawa, no?
Nang matapos ang kanyang mga salita, kinuha ni Justin ang 2 baso ng champagne, isa sa bawat kamay at ibinuhos ito sa kanyang bibig sa harap ng 2 babae. Sa wakas ay inangat ni Linda na nakatayo sa tabi ang kanyang ulo nang mapanood ang kilos ni Justin. Napatulala siya sa kanyang nasaksihan. Medyo naiinis si Marian. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali kay Justin. Maaari na silang umalis nang matapos ang inumin at matutupad na sana nila ang kanilang layunin ng pagbisita. Kailangan bang gawing mas matigas ang mga bagay na ito kaysa sa dati? Gayunpaman, si Marian ay walang gaanong oras para isipin ito. Biglang nagkaroon ng masakit na tingin si Justin sa kanyang mukha na nagulo ang kanyang mga ekspresyon sa mukha. Napakunot ang noo niya at nagsimulang mamatla ang mukha. Isang malakas na masakit na alulong ang umalangaw-ngaw. Biglang hinawakan ni Justin ang kanyang tiyan habang nanlaki ang kanyang mga mata nang bumagsak siya sa lupa. Si Marian at Yoonhee ay natigilan sa biglaang pagbabago kay Justin. Si Justin na dati ay maayos ay ang 2 kamay ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay nanginginig na parang sinapian ng demonyo. Oo, Justin. Si Marian na nakabalik sa kanyang kamalayan ay nagmamadaling lumuhad sa harap ni Justin. Labis na natarante si Marian kaya nasira ang kanyang poise. Namutla ang mukha niya dahil sa kawalan ng dugo. Hinawakan ni Marian ang kanyang mga kamay sa katawan ni Justin at napabulalas, "Huwag, tinatakot mo ako." Anong problema? Halos hindi maiangat ni Justin ang kanyang ulo. Pulang-pula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mapuputing labi. Poy, lason. Champagne, nauutol na sabi ni Justin at napabuntong hininga. Klang. Isang tuloy-tuloy na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ay ang tunog ng tray mula sa katulong na si Linda na nahuhulog sa lupa at ang salamin ay nabasag sa mga piraso. Si Linda ay mukhang labis na nabigla sa pangyayari. Napalunok siya ng laway ngunit hindi makapagsalita. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan na para bang kontrolado na ng kanyang guilt ang kanyang mga kilos. Bulong niya mula sa kanyang bibig ngunit ni isang salita ay hindi maririnig. Nakuha ng sitwasyon ang lahat ng atensyon ng mga tauhan mula sa dressing room. Dahil si Justin ay nakahandusay sa sahig at si Linda ay mukhang sobrang miserable, lahat ay naguguluhan at sila ay nag-usisa. Sa wakas ay pinagsama ni Yoonhee ang 2 at 2 pagkatapos lumabas sa pagkabigla. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo sa katulong na si Linda. Medyo na-distort ang matikas niyang mukha sa isang iglap. Sampal. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Yoonhee kay Linda, dahilan para matamba ito sa sahig. Ikaw masamang babae. How dare you lason me? Galit na galit si Yoonhee na nakalimutan niyang magsalita sa Mandarin at nagsimulang magmura sa Korean. Ang iba ay dahan-daang napagtanto na si Linda ang nagtangkang lasunin si Yoonhee, ngunit sa halip ay nanakit sa isang bisita. Si Linda ay tuluyang naalis sa kanyang mga paa matapos siyang makatanggap ng isang malakas na sampal mula kay Yoonhee. Napahawak siya sa namumula niyang pisngi at nagsimulang umiyak. Miss you? I'm sorry. I had no choice. Buhay ng buong pamilya ko ang nakataya dito. Dahil lang dito, lalasunin mo ako gaya ng bili ng taong iyon. Ano sa tingin mo ay ligtas ka na kahit mamatay na ako? Si Yoonhee na nag-aapoy sa galit ay binigyan ng sipa sa dibdib si Linda. Ang takong sa kanyang mataas na takong ay nagdulot ng matinding pananakit sa dibdib ni Linda na naging sanhi ng kanyang pag-ubo ng dugo. Ang sakit ay hindi makayanan kaya hindi siya makapagsalita. Sa wakas ay sumugod ang mga bodyguard sa labas. Pagtingin sa magulong eksena, agad nilang pinaalis ang lahat ng walang kaugnayang tao sa dressing room at kaagad silang binalaan laban sa pagkalat ng balitang ito. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay labis na natakot na lumabag sa babala ng mga tanod, sa takot na sila mismo ang maging biktima. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaso tulad ng pagpatay ay karaniwang may kinalaman sa mga lihim na hindi dapat ipagkalat. Nawalan ng malay si Linda matapos sipin ni Yoonhee ng ilang beses sa dibdib. Puno ng dugo, direktang kinaladkad siya sa isa pang silid ng isang malakas na bodyguard.
Nang patatagin ni Yunhee ang kanyang emosyon, naalala niyang naroon ang innocent na si Justin na nasa eksena. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Justin na may 3 baso ng nakalalasong alak ay nawala sa sahig. Hinahanap mo ba ako? Napalingon si Yunhee nang marinig niya ang boses ni Justin na nagmumula sa likuran. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Justin na nakaupo sa dresser na kumikilos tulad ng dati, na parang walang nangyari. Binati niya ito gaya ng nakagawian at walang bakas ng pagkalason niya. Si Marian na sa sobrang takot ay halos maiyak siya kanina ay nakatayo sa tabi ni Justin na may mabagsik na mukha na parang gusto niyang kainin siya. Halatang galit na galit siya. How did you? Di ba? Hindi magkatugma ang pagsasalita ni Yunhee. Akala niya noong una ay patay na si Justin. Pagkatapos ng lahat, kung ang lason ay para sa kanya, ang mamamatay tao ay hindi magbibigay ng oras para sa paggamot. Gayunpaman, ang mga sitwasyong kinakaharap niya ay parang mga ilusyon dahil ganap na maayos si Justin. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa ay hindi mahalaga. Iniling-iling ni Justin ang kanyang daliri at nagtanong, Miss Yu, sa tingin ko ang kailangan nating pag-usapan ay, sino ang nagtangkang pumatay sa iyo? Kung tutuusin, halos isama kami ng iyong agresor. 472. Nagbago ang ekspresyon ni Yunhee matapos makinig kay Justin. Sa wakas, huminga siya ng malamig at tumalikod bago sinabing, bagaman hindi ko maipaliwanag ang sitwasyon mo, dapat umalis si Director Gibson habang nabubuhay pa siya. Hindi naligtas dito. Hindi na nagulat si Justin sa tugon ni Yunhee. Hindi niya inaasahan na madali niyang ibunyag ang katotohanan, kaya ang ginawa niya ay humingi ng simpleng pagsubok sa kanya. Tumayo siya, nagwalas ng pantalon at nakangiting sinabing, dahil labis na nag-aalala si Miss Yu sa ating kaligtasan, aalis na kami ngayon. Ingatan mo ang iyong sarili, at hindi ka dapat ma-distract dahil kailangan pang idaos ang iyong konsyerto. Hindi mo nais na maging sakuna ang iyong unang konsyerto sa bansang ito. Oo, huwag kalimutang magdala ng sapat na mga bodyguard. Hindi ko kailangan ang iyong paalala, sabi ni Yunhee na may malalim na boses habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Tumigil sa pagsasalita si Justin at naunang lumabas ng dressing room. Magalang na nagpaalam si Marian bago sumunod kay Justin sa direksyon kung saan sila nanggaling. Nang magpatuloy ang dalawa sa walkway, mukhang hindi maganda ang mood ni Marian. Mukhang napaisip siya sa mga nangyari kanina. Sa isang paraan, ang kanyang buhay kasama si Yunhee ay iniligtas ni Justin. Nagpakita si Justin matapos mapagtanto na may lason sa champagne. Siya pagkatapos ay kumilos tulad ng isang aktwal na poisoned na lalaki na mukhang tunay na ang kapwa-palad assistant inamin ang kanyang krimen, habang ang isang tao ay ang direktor ng kwento mula sa simula hanggang sa katapusan. Naalala ni Marian ang gabi kung saan pinahinto ni Justin ang isang malaking truck na paparating ng napakabilis gamit ang kanyang mga kamay. Malinaw niyang nasaksihan ang kagilahilalas na pangyayari noon, habang muli niyang naobserbahan ang isang uri ng supernatural na kapangyarihan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Mahinang tanong ni Marian. Iniisip ni Justin ang tungkol sa inside story kanina. Medyo nabigla siya nang marinig ang tanong ni Marian. Hindi ba maayos na ang lahat ngayon? Mabuti. Maliban sa iyong sarili, walang nakakaalam na ayos ka lang, malamig na sabi ni Marian, ganoon ba kasaya ang pagkatakot sa akin? O natutuwa ka ba sa aking mga luha? Natahimik si Justin sa pagkabigla. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinuha ito ni Marian bilang inamin ni Justin sa kanyang claim. Sumili ang asim sa kanyang matubig na mga mata. Nakagat ang labi niya, alam kong hindi ka pangkaraniwang tao. Hindi ko rin ine-expect na sasabihin mo sa akin ang lahat ng tungkol sa iyo. Pero kung nakahanap ka ng satisfaction sa pagsisinungaling sa akin at pananakot sa akin, wala talaga akong masasabi. Sa paningin mo, wala lang akong kapalit, di ba? Isang kapalit. Naisip niya. Lalong naguluhan si Justin. Siya ay ganap na walang alam sa tinutukoy ni Marian. Nagmamadaling tanong niya, Marian, anong nangyari sa iyo?
Pasensya na sa kusang pagtatanghal ko kanina pero dahil sa pagmamadaling oras ng mga bagay-bagay, wala akong oras para magpaliwanag. Ano itong usapan tungkol sa pagiging kapalit? Saan ka ba nanggaling? Tinalikuran ni Marian ang kanyang ulo at ayaw magsalita. Nabawi niya ang kanyang karaniwang kalmado sa kanyang mukha, at mas malamig pa kaysa dati. Ang tanging naramdaman ni Justin ay ang pang-aapi sa kanyang puso. Nakakunot ang noo, umaasa siyang magpaliwanag kay Marian matapos mawala ang galit nito. Sa pag-uwi, tulad ng nakaraan, itinuring ni Marian si Justin bilang hangin at wala man lang sinasabi sa sasakyan. Sa kabutihang palad, nasanay na si Justin sa katahimikan sa pagitan nila. Medyo madilim ang pakiramdam niya dahil hindi niya maintindihan ang serye ng mga pangyayari. Bagamat nakarating sila sa bahay ng medyo mas huli kaysa sa karaniwan, dahil ipinaalam nila kay Yuna noon pa man, nagawa nilang makarating sa oras para sa hapunan. May bisita sa bahay na ikinagulat ng dalawa. Isang itim na Audi at isang puting Porsche Cayenne ang nakaparada sa labas ng bahay. Naramdaman ni Justin ang paligid at nakitang kakaiba ito. Isang taong pamilyar sa kanila ang dumating sa kanilang bahay sa hindi malamang dahilan. Kasalukuyang puno ang living hall ng masaganang halimuyak na ibinubuhos ng mga pinggan. Gayunpaman, walang nakaupo sa hapagkainan. Sa halip, umupo sila sa mga sofa at tila may pinag-uusapan. Sina Rebecca, Yuna, Sheila, at maging si Christine ay dumating sa bahay. Bukod dito, nandoon din si Lucille na katatapos lang ng finals kahapon na talagang ikinatuwa ni Marian. Dahil sa kanyang schedule sa trabaho, bagamat alam ni Marian na naganap ang finals ni Lucille kahapon, hindi niya napanood ng live ang kaganapan. Nakatun lang siya sa live na TV broadcast, at gusto niyang batiin si Lucille, ngunit hindi pa niya nagawa. Gayunpaman, ang sitwasyon ay medyo seryoso. Ang mature na babae na nakaupo sa tabi ni Lucille, Abbas Morgana, ay naging dahilan upang agad na magpigil ng ngiti si Marian. Nang malaman ang pagpasa ni Zachary, naisip ni Marian na hindi na siya makikipag-ugnayan muli sa sinumang miyembro ng angkan ng Lysander maliban kay Lucille. Higit pa rito, pagkatapos malaman ang isa o dalawang bagay mula kay Ning Guangyao, sinubukan niyang huwag nang ibalik ang nakaraan. Gayunpaman, ang paglitaw ni Abbas Morgana ay nagdulot muli ng iba't ibang peklat sa puso ni Marian. Sa kasalukuyan, siya ay nakatayo sa tabi ng pasukan sa paraang wala sa isip. Nang mapansin ang kakaibang kapaligiran, nakangiting tumayo si Rebecca at matalik na nagsabi, Marian, bumalik ka na. Tingnan mo, binisita ni Madam Lysander si Lucille. Naniniwala akong nagkita na kayo. Si Miss Christine ang nag-uwi kay Lucille. Kung hindi dahil sa kanya, ang pangkalahatang kampyon sa Star of Yellow ay maaari pa ring mapalibutan ng mga paparazzi ngayon. Si Christine na mukhang matikas gaya ng dati ay tumawa. Dahil parehong absent sina Justin at Miss Lysander sa finals kahapon, nagpasya akong tumulong sa pag-aalaga kay Lucille saglit. Pansamantala, pumunta ako sa bahay ni Miss Lysander para kumain ng hapunan. Sana huwag kang mag-alala. Pumasok na rin si Justin sa bahay. Walang magawa niyang sinulyapan si Christine bago nakangiting lumapit kina Lucille at Abbas Morgana, at sinabing, bihira lang na nandito ang lola ni Lucille. Pumunta ka ba para batiin si Lucille pagkatapos na makita ito sa telebisyon? Dahil si Abbas Morgana ay isa lamang clan master ng Lysander clan mula sa Beijing, si Justin ay nakahanap ng paraan upang tugunan siya sa ibang paraan. Tiningnan ni Morgana sina Justin at Marian na may masalimuot na titig bago sinabing, aalis ako sa lalong madaling panahon para sa ilang negosyo sa ibang bansa. Bago iyon, binisita ko ang aking nag-iisang apo. Hindi ko talaga binibigyang pansin ang kanyang kompetisyon. Naniniwala akong batid mo ang aking sama ng loob sa kanyang pagtatrabaho sa ganitong linya ng trabaho. Dahil sa pagkadismaya, ibinaba ni Lucille ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Walang magawang ibinuga ni Justin ang kanyang bibig. Kailan kaya matututong magsalita ang matandang madre na ito? Isip niya bago tinapik ang ulo ni Lucille. Bakit nakayuko ang ulo mo? Hindi ba ang lola mo lang ang hindi sumusuporta sa iyo? Lahat tayo nandito. Hindi ba marami ka ng fans ngayon?
Medyo uminit ang mukha ni Lucille nang hinawakan siya ni Justin sa harap ng napakaraming tao. Itinaas niya ang kanyang ulo, ipinakita ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Medyo mainit ang pakiramdam niya, medyo kinakabahan pa siya. Galit na tinitigan ni Morgana si Justin. May pinayagan ka bang hawakan ang ulo ng apo ko? Humajejek si Justin. Huminahon, kailangan lang ng batang ito ng pampatibay loob. Hindi na bata si Lucille. Mataimtim na sabi ni Morgana. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Justin at umupo sa tabi ni Lucille. Medyo occupied si Kuya Gibson kahapon, kaya tiningnan ko lang na pumunta sa TV station noong hapon. Pero hindi nakita dahil lumabas ka kasama ang dalawa pang kalahok para sa promotional activities. Kinagabihan, naghatid ako ng hapunan para sa iyong nakatandang kapatid na babae na mahilig mag-overtime, kaya na-miss ko ang live broadcast ng event, at nabigong magsaya para sa iyo, ngunit hindi ako nag-aalinlangan sa iyo. Kampiyon. Nagmamadaling umiling si Lucille. Mahina niyang sinabi, ayos lang. Alam ko na parehong abala sina Brother Gibson at Sister Lysander. Si Maria na nanatiling tahimik ay naglakad pasulong at tumango kay Christine bago tumuloy sa Lucille. Hinawakan niya ang kanyang kamay at mahinang tinapik bago ngumiti, gusto ka rin batiin ni elder sister. Hihintayin ko ang ating Lucille na ilabas ang iyong album at magdaos ng mga konsyerto. Sige. Masayang ngumiti si Lucille, na nagpapahintulot sa kanya na iwaksi ang kanyang kalungkutan na dulot ni Abbas Morgana. Naging masalimuot na titig si Abbas Morgana nang makita niyang magkatinginan sina Lucille at Maria na parang lehitimong magkapatid bago bahagyang bumantong hininga. Sige. Lalamag na ang mga ulam kung patuloy tayong magbabati sa isa't isa ng walang tigil. Kumain na tayo habang binabati natin ang magiging superstar. Puno ng saya ang mukha ni Yuna. Kung tutuusin, bihira ang bahay na maging ganito kasaya, hindi pa banggitin ang isang bagay na karapat-dapat na maging masaya tungkol sa nangyari. Si Christine ang unang sumang-ayon sa mungkahi. Walang pag-aalinlangan, umupo siya sa tabi ng hapagkainan, na naging dahilan para hindi makapagsalita si Justin. Ang babaeng ito ay kailangang mabilis na bumalik sa Amerika, naisip niya. Gayunpaman, hindi pinaplano ni Abbas Morgana na umupo doon. Hindi ako mananatili dito para sa kainan. Maliban sa pakikipagkita kay Lucille, pumunta ako dito para pag-usapan ang isang bagay kay Justin, malamig at mapurol niyang sabi. Si Justin na naglalakad papunta sa dining table ay biglang tumigil sa paggalaw. Nakangiting mapait, sinabi niya, Lola ni Lucille, kailangan mo bang pumili ng oras ng pagkain para sa pulong? Walang plano si Abbas Morgana na hayaan siyang makipag-ayos. Direkta siyang naglakad palabas at sinabing, hihintayin kita sa looban. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin bago bumantong hininga habang umiiling ang kanyang ulo. Sinenyasan niya ang mga babae na magsimulang kumain bago sumunod kay Abbas Morgana sa labas. Ang langit ay ganap na madilim sa sandaling iyon. Walang mga bituin sa kulay abong kalangitan sa tuktok ng lungsod. Lumiwanag ang ilang puting ilaw sa ilang mga distrito. Maliban sa tunog ng hangin, talagang tahimik ang looban. Hinintay ni Abbas Morgana si Justin na dumating sa likuran. Bago niya ibuka ang kanyang bibig, sinabi niya, pupunta ka sa Paris sa loob ng ilang araw, hindi ba? Kumunat ang noo ni Justin. Hindi niya inaasahan na gustong pag-usapan iyon ni Morgana. Gayunpaman, hindi siya nagulat na alam niya ang tungkol dito. Kung tutuusin, binigyang pansin ng Red Flame Iron Brigade maging ang lugar na kanyang tinutuluyan. Nang walang pagtatangkang itago ang anuman, tumango siya at sinabing, kailangan kong dumalo sa Paris Fashion Week sa unang bahagi ng Abril. Sai, kinailangan akong palayain ni Marian kahit anong mangyari, kaya kikilos ako na parang alam ko ang fashion at pumunta doon. Stop beating around the bush. Paris Fashion Week. Humph. Bakit ka gagawa ng ganyan? Dadalo ka sa General Assembly na pupuntahan ko rin. Huwag mong isipin na itago ito sa akin, hindi nasisiyahang sabi ni Morgana pagkatapos tumalikod. Pangkalahatang pagpupulong.
Nalito na naman si Justin. Anong General Assembly? Nalaman ni Abbas Morgana na si Justin ay talagang walang alam. Palibhasa'y mahirap paniwalaan, tinanong niya, hindi ka ba talaga pupunta roon para dumalo sa International Special Organization Secret Meeting? 473. Nang banggitin ni Morgana ang International Special Organization Secret Meeting, nag-alinlangan si Justin na narinig niya ito ng tama sa unang pagkakataon. Natawa siya at sinabing, "Stop joking around. Abbas, hindi ko pa nga naririnig ang meeting na ito dati, let alone be a participant." Isa pa, kung husgahan ang tono mo kanina, dapat ay diskusyon ito sa pagitan ng mga sekretong organisasyon mula sa iba't ibang bansa. Ako ang target ng maraming grupo. Bakit nila ako gusto doon sa lahat ng tao? Sa wakas ay naniwala si Abbas Morgana kay Justin. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi niya, ang pagpupulong na ito ay hindi pa nagagawa, na may mga organisasyon ng mga especially IA, espesyal na puwersa, at mga power user, opisyal man o hindi, kaya hindi lang ito binubuo ng mga organisasyong pag-aari ng bansa. Akala ko may nag-imbite sa iyo sa panahong ito. Ang pangunahing talakayan sa pagkakataong ito ay lubos na nauugnay sa iyo kung tutuusin. Napukaw ang interes ni Justin matapos siyang pakinggan. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin na malalim akong kamag-anak? Nakabalik na ako sa China sa loob ng halos 1.5 taon na. Ano ang dapat iugnay sa akin? Tungkol ito sa mga Diyos, diretsyong sagot ni Abbas Morgana. Nawala ang ngiti ni Justin. Nanatili siyang tahimik sa ilang sandali bago nagtanong, mga Diyos. Anong mga Diyos? Nakipagdigma na ba sa Europe ang war maniac na si Ares matapos magsawa sa Middle East? Naghahanap ba ang mga bansang ito ng paraan para mawala ang matigas na ulong baka? Teka, hindi. Hindi maiinip si Ares na kailangan niyang makipaglaban sa mga ordinaryong tao. Nakatuon din siya sa paghahanap ng bato ng Diyos kamakailan. Sa palagay ko ay hindi siya magdudulot ng pinsala sa halip, naisip ni Justin. Si Abbas Morgana ay tila walang magawa. Mukhang walang kaalam-alam kagaya ng sinasabi mo. Noong una, gusto kong mas maunawaan ang sitwasyon sa pamamagitan mo para maghanda ng maaga. Bagaman wala akong alam kung handang sabihin ni Abbas sa akin ang isa o dalawa, maaari kong suriin ang sitwasyon para sa iyo, nakangiting sabi ni Justin. Nag-isip sandali si Abbas Morgana. Maraming tao sa Europe at Amerika ang talagang nag-aalala tungkol sa mga nangyayari ngayon. Bagamat wala pa masyadong kumalat sa balita, lahat ay naghahanda para sa digmaan. Ang dahilan ay kakaiba, lahat ito ay dahil sa isang Diyos na nagngangalang Apollo. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa luntiang larangan ng Elysee Palace na matatagpuan sa gitna ng Paris. Ang mga patak ng tubig ay nakasabit sa malalambot na berdeng dahon ng matandang puno ng sycamore sa labas ng malapad na bintana ng kisame ng tanggapan ng Pangulo. Ang ilang mga sundalo ay nagpatrolya sa paligid na may tuwid na poster at mahigpit na ekspresyon. Ang kanilang kilos ay kaibahan sa kapaligiran. Ang lugar na ito ay matatagpuan ng pangunahing awtoridad ng France. Ang bansa ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan sa Europa mula pa noong sinaunang panahon. Dahil lamang sa tahimik at mapayapa ang lupaing ito ay hindi nangangahulugan na ganoon ang kaso sa underworld. Bumagsak. Umalangaw mula sa opisina ng Pangulo ang tunog ng nabasag na porselana, na winasak ang katahimikan ng umaga. Isang matikas na ginawang puting porselana ang itinapon sa makapal na pine flooring, na nagkapira-piraso sa maliliit, kalunos-lunos na mga piraso. May nakatayong lalaki sa harap ng malaking redwood office table. Nakatagilid ang pulang necktie sa harap ng kanyang dibdib, ngunit wala siyang pakialam dito. Ang kanyang itim na kulay abon na kulot na buhok ay sinuklay sa likod ng kanyang ulo at ang kanyang bigot ay kitang-kita, na naglalarawan ng isang pinong lalaki. Hindi siya malaki at matangkad, ngunit ang malapad niyang balikat ay nagbigay daan sa kanya na maglabas ng maringal at mabisyo na aura. Hindi na ilabas ng lalaki ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagdurog sa mamahaling porcelain cup. Mukha siyang kulang sa tulog kagabi dahil duguan ang mga mata. General Depney, gusto ko ng maayos na paliwanag.
Tungkol saan ba ito? Kinuha ng lalaki ang isang itim na sulat sa office table. Sa ibabaw, mayroong isang gintong nakaprint na totem ng araw na may komplikadong mga linya. Kasalukuyang nakatayo sa may pintuan ang lalaking tinatawag na Daphne. Nakasuot ng buong uniforme ng militar, medyo pandak siya. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay nagpakita ng kanyang ranggo bilang isang admiral. Siya ay may kayumanggi, kulot na buhok. Ang kanyang balat ay mapatlabungan ng isang karamdaman habang ang kanyang mukha ay payat na tila hindi malusog, na naging dahilan upang siya ay magmukhang isang kaawa-awang sarat. Mr. President, mahigpit na naming iniimbestigahan ang bagay na ito. Naniniwala ako na ang pinagmulan ng nagbabantang sulat ni Apollo ay maaari at masusubaybayan sa lalong madaling panahon. Malapit nang lumabas ang resulta, nauutol na sabi ni Daphne sa Pranses. Resulta. Marahas na pinunit ng Pangulo ang itim na sulat. Sumigaw siya, 9 na araw nating magkakasunod na makatanggap ng itim na liham na nagbabanta na may sun totem. Ayon sa kanila, may 3 linggo pa tayong natitira bago ako patayin ni Apollo. Bilang isang admiral at direktor ng 7th Bureau sa Directorate General para sa Panlabas na Seguridad, sinasabi mo sa akin na kailangan kong maghintay kahit na matapos akong maghintay ng 1 linggo. Kasunod ng panunumbat ay napaatras si Daphne at muntik nang matamaan ang pinto ng opisina. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo habang nanginginig ang kanyang mga paa sa takot. Mr. President, ang Apollo na ito ay pambihirang tuso at mapanganib. Tinatakpan niya ang kanyang mga landas na walang katulad, malungkot na sabi ni Daphne. Bahagyang umawang ang sulok ng bibig ng Pangulo. Sa isang malalim na boses, sinabi niya, Daphne, hayaan mong ipaalala ko ito sa iyo. Dahil naitalaga kita bilang direktor ng 7th Bureau, ang pinakamakapangyarihang posisyon sa France, madali kitang mapapalitan. Labis akong nadismaya sa iyo. Namutla si Daphne na parang kulang sa dugo ang mukha. Nagmamadali siyang lumuhad at sumigaw, kamahalan, ako, talagang hindi kita bibiguin. Ang grupong Realm of God na pinamumunuan ni Apollo ay winasak ang mga base militar ng NATO, EU, at Russia. Talagang hinamon niya ang buong mundo. Pagbabayaran niya ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng pandaigdigang lihim na pagpupulong na ating inorganisa ay ginanap, sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga kapangyarihan ng realm ng iba't ibang bansa ng Diyos. Hindi ito tretuhin ng ganito. Idiot. Kung madaling sirain ni Apollo ang 3 lihim na base militar, bakit sa tingin mo ay hindi niya kayang alamin ang tungkol sa lihim na pagpupulong nyo? Sa isang taong madaling makapagpatag ng base militar, paano naiiba ang pagpuksa sa palasyo ng LSA sa pagtapak ng langgam? Hindi ba ang sagot mo ay mas angkop na marinig ng 3 taong gulang? Sigaw ng Pangulo sa kawalan ng kasiyahan. Mabilis na ipaliwanag ni Daphne, please rest assured, Mr. President. Bagamat makapangyarihan ang Realm of Gods ni Apollo, dapat silang matakot sa atin, sa isang bagay na nagpadala lamang ng babala sa bawat bansa ng EU sa halip na magpakita ng kanilang sarili sa bukas. Nagawa lamang ni Apollo na sirain ang mga base militar nang hindi handa ang mga nagtatanggol na tropa. Pagkatapos nating tipunin ang mga elite mula sa bawat bansa at hindi opisyal na samahan. Sa wakas ay tinanggap ng Pangulo ang kanyang paliwanag. Sana mas maganda ang execution mo kaysa sa speech mo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Pangulo. Hindi ako mabibigo. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Daphne at bumangon sa lupa. Pinaikit ng Pangulo ang kanyang mga mata at sinabing, ang oras na ito ng taon ay nagkataon na ang peak period para sa turismo sa Paris. Mas mabuting huwag kang magdulot ng anumang gulo, o ihanda ang iyong sarili sa mga kahihinatnan na naghihintay sa hinaharap. Paulit-ulit na pumayag si Daphne at umatras sa malaimpyernong opisina habang nakayuko at nakayuko. Sa looban, natapos na ang paliwanag ni Abbas Morgana. Ang nagpakilalang Apollo ay hindi masyadong nakatawag ng pansin ng mga organisasyong panseguridad noong una siyang lumitaw. Maraming grupo ang gumagamit ng mga pangalan ng mga Diyos para mag-recruit kung tutuusin.
Akala ng lahat ay isa lang si Apollo sa mga taong iyon, habang ang kanilang organisasyon na Realm of Gods ay nakalista bilang isang mababang antas na terorista. Walang sino man ang talagang nagseryoso sa kanila. Gayunpaman, ang taong tinatawag na Apollo ay nakahanap ng 3 base militar, bawat isa mula sa NATO, EU, at Russia noong nakaraang buwan. Kinuha niya ang lahat maliban sa 3 araw upang sirain ang mga base, na pinatay ang higit sa kalahati ng mga sundalo. Pagkatapos nito, agad silang nakita bilang mga internasyonal na antas ng terorista. Ang mas kakaiba, ayon sa ilan sa mga sundalong nakaligtas sa trahedya, ang meteor na mga bola ng apoy ay dumaong sa loob ng mga kampo ng militar at nagdulot ng malalaking pagsabog. Ang buong base militar ay mabilis na nawasak. Ang kababalaghang ito ay hindi mukhang mga karaniwang armas. Maraming tao ang nagsisimulang maniwala na si Apollo talaga ang Diyos ng araw, na naging sanhi ng maraming asosasyon at kulto sa ilalim ng mundo na sumapi sa kanila. Napuno ng pagdududa ang mga mata ni Justin pagkatapos niyang pakinggan ang paglalarawan. Tinanong niya, hindi lang nila sinusubukan na magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi ba? Siyempre hindi, mataimtim na sagot ni Abbas Morgana. Mula noong nakaraang linggo, sinimulan ng Apollo na hilingin sa EU na gawing legal ang Realm of Gods at ang konstitusyon ng bawat bansa upang tanggapin ang lahat ng kanilang mga kondisyon bilang karagdagan sa pagbibigay ng awtoridad sa Apollo sa Konseho ng European Union. Ano? Sa pagkakataong ito, maging si Justin ay hindi ito kapanipaniwala. Natatawang sabi niya, hindi ba't ibig sabihin hindi lang Diyos ni Apollo ang gusto niyang dominahin ang EU. Kung ganoon, susunod na ang Amerika at Zenica, hindi ba? Tama. Bagamat nakakatawa siyang ambisyosa, nagsimula na siya. Napabuntong hininga si Abbas Morgana. Nagpadala si Apollo sa presidente ng France ng isang liham na nagbabanta. Gusto niya ng kasiya siyang sagot mula sa EU sa loob ng 1 buwan o bibigyan niya ang presidente ng France, ang pinuno ng Konseho ng European Union, ng divine punishment. Isang banal na parusa. Humagalpak ng tawa si Justin at humawak sa kanyang baywang dahil hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkaraan ng medyo matagal na pagtawa, pinunasan niya ang mga luha sa tabi ng kanyang mga mata at sinabing, bagaman hindi ko pa nakikilala ang Apollo na iyon, naniniwala ako na peke ang lalaki. Ngunit hindi ako sigurado kung paano niya nagawang puksain ang mga base militar. Magiging mahusay kung masasaksihan ko ito para sa aking sarili. Nakikita ko ang napaka-ambisyosong kasamahan na napaka-interesante. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Abbas Morgana, paano ka pa rin tumatawa? Kung siya talaga si Apollo. Kung gayon. Hindi napigilan ni Morgana ang pagsimangot. Nasaksihan niya ang post-unseal battle sa pagitan nina Justin at Ares. Nanginginig sa takot ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang kapangyarihang lumiliko ng bundok at nakakapagpaikot ng karagatan. Bagamat hindi masyadong natatakot si Abbas Morgana kay Justin, talagang hindi siya nang ahas na labanan si Justin ng direkta. Alam ni Justin kung bakit siya nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, walang magagawa ang Red Flame Iron Brigade kung ang lehitimong Apollo mula sa 12 Olympians ay gustong sakupin ang mundo, maliban kung ang mga tao mula sa Hongmeng ay handang magpakita ng kanilang sarili, o ang ilan sa mga Diyos ay handang mag-unseal upang labanan siya. Bagaman hindi ako nag-aalala na ang bansa ay mawawasak sa ngayon, ang Red Flame Iron Brigade ay hindi kayang magdusa ng higit pang mga pagkalugi kaysa sa naranasan na nito, sabi ni Morgana bago bumantong hininga. Tanong ni Justin, bakit kailangan mong mag-isip tungkol dito? Huwag ka na lang makisali sa pinakamasamang kaso. Hindi naman sila mga agaw para lang sa kalokohang pagpupulong, di ba? Sumimangot si Morgana at sinabing, ito ay isang opisyal na pagpupulong. Si General Kai ay hindi makakadalaw sa pagpupulong mismo dahil marami siyang mga gawain na dapat harapin pagkatapos niyang manahin ang posisyon kamakailan. Sapat na ang masama kung sa halip ay pupunta ako doon kasama ang ilang miyembro ng Dragon Group. Kung walang dadalo sa pulong, nangangahulugan ito na handa tayong labanan ang mga organisasyon sa mundo. Nagkibit balikat si Justin. Siya ay lubos na walang interes sa mga opisyal na bagay na tulad niyan.
Dahil labis ang pag-aalala ni Abbas Morgana tungkol doon, wala siyang masabi. Alagaan ng maayos si Lucille, sabi ni Abbas Morgana bago siya umalis, dahil wala nang dahilan para manatili pa siya ng mas matagal. Gustong bumalik ni Justin sa bahay ngunit lumabas si Christine mula doon. Sa paghusga sa kanyang masayang hitsura, alam ni Justin na tiyak na ngayon lang siya nakikinig sa loob ng bahay. 474. Sasabihin mo ba sa akin na naniniwala ka na totoo si Apollo? Tanong ni Justin pagkatapos maglakad palapit sa kanya. Bagaman hindi ko pa siya nakilala noon, sa palagay ko ay walang sino man sa mga Diyos na mag-aaksaya ng kanilang oras sa mga walang kabuluhang gawain tulad ng isang ito. Humalaklak si Christine. Sa teorya, nararamdaman ko rin na hindi gagawa ng ganoon si Apollo. Ngunit ayon sa paliwanag ng matandang babae kanina, ang pagbagsak ng malabulay na mga ball ang apoy ay parang katulad ng kanyang estilo. Sumimangot si Justin at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Christine ay komendat sa isang malikot na paraan at sinabi, ang banal na sandata ni Apollo ay nakakagawa ng mga bagay na may katulad na epekto. Siyempre, ang lehitimong isa ay magiging mas mapanira. Medyo nabigla si Justin. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. I'm naturally not unable to tell if it is real without witnessing it for myself. But I'm not interested to trip to Europe. Time will tell if he's really Apollo or not. If I recall correctly, it's almost time for the real Apollo to awake. Possible na magulo ang utak ni Apollo. He used to be really unpredictable said before all running back to the Christine house. Napabuntong hininga si Justin, hindi nakaimik sa walang pakialam na pag-uugali ng babae. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa sitwasyon sa Europa. Sa totoo lang, hanggat hindi apektado ang kanyang paglalakbay kasama si Marian, hindi niya tatutol kung tuluyang masira ang Paris pagkatapos nilang lisanin ang lungsod. Mabilis na lumipas ang natitirang oras bago sila mag-abroad. Sa isang kisap mata, April na. Pagkatapos ng hapunan noong gabing iyon, agad na bumalik si Lucille sa kumpanya para sa produksyon ng kanyang bagong album bilang karagdagan sa pagdalo sa iba't ibang mga pagpupulong at pakikipagkite sa mga paa. Natural, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bagong diskarte sa pagkanta at pagtatanghal. Si Christine ay palaging walang pigil, pumunta saan man niya gusto. Nanatili lang siya sa Zenica ng napakaraming araw dahil humingi si Justin ng tulong sa kanya. Bumalik siya sa Amerika ng gabing iyon, pinahintulutan muli si Justin ng kapayapaan sa kanyang buhay. Matapos walang sawang asikasuhin ni Marian ang maraming bagay sa Stonegate, nagpaalam ang mag-asawa sa kanilang pamilya at sumakay ng Airbus flight papuntang Paris, France. Mahirap ilarawan ni Justin ang lahat ng ito. They merely had a marriage certificate after all, without even a wedding, let alone calling this a honeymoon. Patungo sila sa Paris sa pagkakataong ito, ang lungsod ng romansa, na naisip ng lahat na maaaring medyo kakaiba. Dahil napakaraming pera ni Maria na wala siyang ideya kung ano ang gagastusin, bilang karagdagan sa kanyang namumukod tanging hitsura na naging dahilan para hindi siya makasama ng mga ordinaryong tao, nag-book siya ng 2 first class na upuan para sa flight. Ang unang klase para sa mga international na flight ay mas mahal kaysa sa mga domestic, lalo na sa panahon ng peak season. Kaya, ang mga taong kayang bilhin ang mga tiket na iyon ay halos mayayamang matatandang may mahinang kondisyon sa kalusugan. Sa 10 dagdag na mga pasahero sa unang klase, sina Justin at Marian ang pinakabata. Ang iba ay puro maputi ang buhok, mabait na mga nakatatanda. Isinuot ni Marian ang kanyang itim, laced off-shoulder na damit sa halip na ang kanyang working attire. Ang low-profile ngunit marangyang craftsmanship bukod pa sa kanyang simple at tamang pananamit ay nagpatindi sa kanyang malamig at mapagmataas na aura. Ang kanyang maputi at mabangong mga balikat ay nakalantad sa hangin, tulad ng naipon na nyebe sa tuktok ng bundok na nasisinagan ng sikat ng araw, na nagbibigay sa kanila ng mahinang ningning. Nakalugay ang kanyang buhok na kadalasang nakatali sa bun. Ang malasilk na itim na buhok ay kumalat sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumapit sa kanya ang isa para makita ang kanyang malagwardinya at nakakaakit na halimuyak.
Nakaupo sa tabi ni Marian, naramdaman ni Justin na kailangan niyang lunokon ang kanyang laway paminsan-minsan. Ang kanyang asawa ay, walang alinlangan na kaakit-akit, masyadong kaakit-akit na maaaring idagdag ng ilan. Nakatitig siya sa kanya sa ganoong kalayuan, na para bang isa itong gamot na nakakapagpalakas ng tukso, dahilan para mahulog siya sa isang uri ng pag-inog na hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa patuloy na lamig sa mala-porselana at pinong mukha ni Maria na malaukit, bukod pa sa hindi nasisiyahang mga tingin nito, sinunggaban sana siya ni Justin at pinakiramdaman siya ng hindi iniisip ang kahihinatnan at hindi pinapansin ang mga tao sa paligid. Noong una ay naisip ni Justin na ang malayo ang flight na ito ay magiging boring. Nagpakasal na siya pagkatapos ng lahat. Kasama ang kanyang asawa, hindi niya magawang manligaw sa mga stewardess, pati na rin makipaglaro sa kanila sa banyo. Gayunpaman, madaling araw, nagbihis si Maria na parang isang binibini ng isang mayamang angkan, na umaakit sa kanyang tingin mula noon. Alam mo bang nagkakaroon ako ng matinding urge na sampilan ka ng malakas kapag tinitingnan ko ang ekspresyon mo ngayon? Hindi ka ba nakakahiya? Mahinahong sabi ni Marian. Hindi niya kinaya ang nag-aapoy na tingin ni Justin, hindi pa banggitin ang masamang tingin nito. Ang air conditioner sa eroplano ay naka-on sa lahat ng oras na ito, na naging dahilan upang medyo tuyo ang kapaligiran. Dinilaan ng kanyang natuyong labi, nakangiting sinabi ni Justin, hindi ba't dahil lang sa napakahusay ni Baben Marian? Hindi mo ako pinahintulutang obserbahan ito ng maigi. Ngayong aabutin ng kalahating araw ang flight, makakapanood na ako hanggat gusto ko. Masyado kang walang hiya. Walang ideya si Marian kung ano pa ang sasabihin dahil walang magagawa sa walang hiya. Hindi nagtagal, namula ang mukha niya sa galit. Gayunpaman, ang kanyang puso ay pampang hindi kapani-pani walang mabilis para sa ilang kadahilanan. Nagalit siya at natuwa at the same time. Sa sandaling ito, isang matandang mag-asawang Caucasian na parehong nakaupo sa first class na lugar ay nakatingin kina Justin at Marian na may matingkad ng ngiti habang nagsasalita sa French. Kahit na si Marian ay marunong ding magsalita ng English at medyo Japanese at Spanish, siya ay ganap na walang alam sa French. Hindi niya maiwasang magseryoso nang tila pinag-uusapan siya ng matandang mag-asawa. Dahil alam niyang naiintindihan ng lalaking katabi ang bawat wika, mahina niyang itinanong, ano ang sinabi nila? Itinuon ni Justin ang kanyang tingin sa malabong natatakpan na kasaganaan sa dibdib ni Marian. Matapos pakinggan ang tanong niya, walang gana siyang sumagot, sabi ng matandang babae, sila ay talagang pinagpalang kabataang mag-asawa. At sinabi ng matandang lalaki, akala ko konserbatibo ang mga incheck, ngunit tila sila ay kasing romantiko sa amin ng mga Pranses. Romantic. Muntik nang mawala si Marian sa kanyang gentlewoman na kilos at iminulat ang kanyang mga mata. I'm tolerant enough para hindi sampelan itong parang baboy na nakatitig sa upper body ko. Paano nila napagkakamalan itong romansa? Naisip niya. Sigurado ka bang tama ang pagsasalin mo? Sinasamantala mo ang katotohanang hindi ako nakakaintindi ng French, hindi ba? Galit na tanong ni Marian sa mahinang boses. Humajejek si Justin. Ganun na ba ako, Copilay? Kung gusto ko talagang baguhin ang kahulugan, sasabihin ko, na ako ang ganda ng babae na bumagay sa lalaki. Pareha silang gawa sa langit. Dapat ang babae ang unang humabol sa lalaki. Tingnan mo kung gaano kalalaki ang lalaki. Alam ko na dapat siya ang pinakamagandang lalaki na mahahanap ng babae. Tama na. Hindi na kinaya ni Marian. Mabilis na itinikom ni Justin ang kanyang bibig. Nakataas ang isa niyang kilay, patuloy siyang nakatitig sa dibdib ni Marian. Masakit na itinaas ni Marian ang kanyang kaliwang braso, ipinakita ang isang out-of-production na Patek Philippe na pambabaeng relo. Ang maliit at eleganteng relo na may tila simpleng disenyo ay kasing mahal ng isang supercar. Wala pang isang oras mula nang umalis, nalungkot si Marian matapos tingnan ang oras. Siya ay nagkaroon ng matinding pagnanasa na mahimatay kaagad nang napagtanto niyang kailangan niyang manatili sa eroplano kasama ang lalaki ng higit 10 oras. Sa underground base ng 7th Bureau na matatagpuan sa Paris, dahan-daang binuksan ang steel door ng main monitoring room. Isang malakas na kalabog ang maririnig.
Nakasuot ng uniforme ng militar, si Depney na may pandak na figure ay lumakad papunta sa podium na may mapupulang mukha. Sa ilalim niya ay may inilatag na malaking bilang ng mga monitor bukod pa sa maraming pares ng mga kamay na mabilis na nagtatype sa mga keyboard. Si Depney ay nagwala sa lugar gamit ang kanyang tingin bago pinitik ang kanyang kanang kamay na daliri. Sumakay ng elevator ang isang attendant at nakarating sa elevated podium. Magalang na tumango siya, tinanong niya, "Chief, may kailangan ka ba?" "Nasaan si Ford?" tanong ni Depney sa malalim na boses. Pumunta ang deputy director upang makipagpulong sa ilang mga pinuno ng mga organisasyon ng power user at mersenaryong grupo mula sa Timog Amerika at Kanlurang Asya. "Naniniwala ako na babalik sila sa lalong madaling panahon," sagot ng katulong sa mataas na pagsasaalang-alang. Lalong nagalit si Depney. Humph! Nakakagulat na libre siya. Trabaho na ba niya ngayon ang pagtanggap sa mga dayuhang leader ng underworld? Sa sandaling ito, muling binuksan ang bakal na pinto ng monitoring room. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng madilim na asul na uniforme ng militar ang naglakad patungo sa podium habang hawak ang isang army cap sa isang kamay. Siya ay may isang magaspang na mukha na may bigot at blonde na buhok. Medyo nabigla muna ang lalaki nang makita si Depney. Pagkatapos ay agad siyang nagpakita ng isang karaniwang pagpupugay sa militar. Ang kanyang kulay abong mga mata ay puno ng resolusyon. "Chief," nag-uulat si Ford para sa tungkulin. "Nasaan ka?" tanong ni Depney. Mataimtim na sumagot si Ford, "Pumunta ako sa hotel ng mga pinarangalan na panauhin para sa lihim na pagpupulong sa pagkakataong ito para tanggapin ang mga kinatawan ng Panther Mercenary Group at Death Osha." Bago pa matapos magsalita si Ford, biglang tumalikod si Depney at nag-flying kick. Bam! Ang katamtamang hitsura na si Depney ay agad na nagpasabog ng kanyang lakas. Mabilis niyang itinaas ang kanyang paa na nagdala ng hangin, na agad na tumama sa matangkad at maayos na si Ford pababa sa lupa. Dahil sa tinamaan sa dibdib, si Ford ay hindi nang ahas na tumayo para labanan matapos mahulog. Nakaluhod siya sa lupa, napayuko siya sa katahimikan. Tumatanggap ng mga kinatawan. "Ford! Lumaki na ang iyong mga bola, hindi ba?" Nanlaki ng husto ang mga mata ni Depney habang ang mukha nito ay medyo kumikibot. "Alam mo ba na noong tumatanggap ka ng mga kinatawan, pinagalitan ako ng presidente na parang aso?" Sa pagharap sa pagbulyaw ni Depney, hindi nang ahas si Ford na gumalaw ng kahit isang kalamnan. Sa kabilang banda, umatras ang katulong habang ang iba ay tahimik. Kumilos sila na parang narinig at wala silang nakita para panatilihin ang kanilang mga trabaho. "Fucking bastard! Sa tingin mo ba ay mahalaga ka rito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo." Mula nang itatag ang ahensya ni Charles de Gaulle, na ngayon ay tayo ang 7th Bureau in Directorate General for External Security, marami na tayong mga bayani at napakalaking karangalan. Ngunit ikaw, Ford, ay hindi kailanman magiging isa sa kanila. Muling sumugod si Depney at sinipa si Ford sa kaliwang pisngi. Napaungol si Ford at lumabas ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit patuloy na lumuhad sa lupa na nakayuko ang kanyang ulo. "Ford, tatandaan mo na ang iyong mga ninuno ay nagtaksil sa amin ng Pranses at sumapi sa mga Nazi. Ang iyong katawan ay naglalaman ng maruming dugong Aleman. Kung hindi dahil sa pilit kong pagpapalaki sa iyo, wala kang pinagkaiba sa isang ordinaryong sundalo ng espesyal na puwersa, lalo pa ang pagiging Deputy Director ng 7th Bureau." Bahagyang kinilig si Ford. Damaloy ang dugo sa kaliwang pisngi bago bumagsak sa malamig at matigas na sahig. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Ako, si Ford, ay hinding-hindi makakalimutan ang kabaitan ng direktor sa buong buhay ko." Humph! Pinaikit ni Depney ang kanyang mga mata. Ang titig niya na kasing talas ng patalim sa katawan ni Ford. "Mabuti. Hindi ko hahayaan ang anumang problema na hadlangan ang pagsisiyasat ng pinagmulan ng Golden Sun Totem at ang tunay na pagkakakilanlan ni Apollo, at ang lihim na pagpupulong ng organisasyon na gaganapin natin sa oras na ito. Kung hindi, kung at kapag nawalan ako ng trabaho, sa tingin mo hanggang kailan ka tatagal? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."